Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4. Ang prinsesa at ang basurero. Noong nakaraang chapter nga ay nagsimula na ang buhay ni Richard kasama si Ruby. Part 4. Pagkagising nga ni Ruby ng umagang iyon, ay napatulala na lang siya sa kawalan. Gusto niyang makabalik sa floran niya. Napahikbi nga siya ng bahagya at napayuko. Sa ngayon nga'y alam niyang wala siyang magagawa, kaya naisip niya magtiyaga na muna sa lugar na pinagdalan sa kanya. Samantala, napamulat naman si Richard mula sa pagkakatulog. Napasulyap din siya sa luma niyang orasan. 5:30 na, isip-isip niya. Tumunghay na nga siya at nagunat-unat ng braso. Napatingin din siya sa higaan at wala na ron si Ruby. Saan nagpunta ang baliw na yun? Bulong ng binata habang nagtatanggal ng muta. Napapahikab nga rin siya. Umaga na. Nagulat ang binata nang may magsalta sa likuran niya. Nilingon niya ito at nandun ang dalaga. Bagong ligo na ito at tuwalya lang ang balot sa katawan. Napalunok tuloy ng laway si Richard dahil sa puti at kinis nito. Kahit madalas niya itong nakikita ay natutulala pa rin nga siya. Ako na ang nagluto ng kanin at pati na rin ang mga pinaarawang isda na binili natin kahapon, sabi pa ni Ruby at naglakad ito papunta sa higaan habang sinusukli ang basang buhok. Nagluto ka? Tanong ni Richard. Kinabahan nga siya dahil baka raw palpak ang luto ng dalaga. Oo, bakit? Wala ka bang bilib sa akin? Isa akong prinsesa at marami akong nalalaman, sagot naman ni Ruby at tumango na lang ang binata nang marinig iyon. Bigla nga naalala ni Richard ang susuotin ni Ruby, kaya nga agad siyang pumunta sa kahon ng mga damit niya. Kahapon kasi ay nanghingi siya ng ilang lumang pambabaeng damit sa kapitbahay nila. Balingkinitan din kasi ang katawan ni Ruby at alam niyang kakasya ang mga nahingi niyang damit dahil kaedadin lang din niya halos ang gumagamit nito. Ipinanghiram niya rin ang dalaga ng rubber shoes para mas maayos tingnan. Ang gaganda ng mga damit na ito. Ngayon ko lang nakita ang mga ito rito, sabi ng dalaga matapos ilabas ni Richard ang mga damit mula sa kahon. Parang ngayon lang ito nakakita base sa itsura ng mukha nito. At itong sapatos na ito, kakaiba, makulay at hindi yari sa salamin. Napatawa pa si Richard nang marinig yun. Parang sa mga fairy tale lang yata raw may ganong sapatos. Iyon nakikislapan. Binilhan nga rin pala kita ng pangilalim sa ukay para hindi na bumabakat ang dapat bumakat, sabi ni Richard at napakunot naman ang noo ang dalaga. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Namiti na lang si Richard at wala namang sinabi. Sinabihan na rin niya ito na magsuot na ng damit. Maliligo na rin daw siya. Marunong ka na siguro, mahal na prinsesa. Ikaw na ang bahala, liligo naman ako, paalala ni Richard at kinuha na nito ang kanyang damit. Pumasok na siya sa loob ng CR, pero bago yun, wag mo akong sisilipan habang nagbibihis dahil kung hindi, pupugutan kita ng mga ulo na mayroon ka, paalala ng prinsesa. Napalunok naman ang laway si Richard dahil doon. Habang naliligo nga ang binata, ay iniisip niya ang pagdadalhan niya kay Ruby mamaya. Ipapasyal niya kasi ito. Pagkatapos din noon, ay may kipagkita siya sa kanyang nakakabatang kapatid. Namimiss na rin niya kasi ito. Ang kapatid niyang patuloy siyang inaalala. Hindi katulad ni nanay, mahinang sabi ni Richard. At pagkatapos noon ay nagbuhos na siya ng tubig sa katawan. Nang matapos maligo si Richard ay agad niyang kinuha ang damit na susuotin niya. Hindi na niya nilingo ang dalaga na busy sa pagtingin ng sapatos na hiniram niya para rito. Agad nga siyang pumasok sa CR para doon magbihis. Isa sa mga dalawa niyang bagong damit at ang pantalaw na regalo pa sa kanya ng kapatid niya. Paglabas niyang uli ay nakita niya ang dalaga na hindi pa magkaintindihan sa pagsusuot ng sapatos. Naisipan nga niya itong lapitan upang tulungan. Napakahirap suotin ng ganitong klaseng sapatos, gigil na sabi ng dalaga. Napatawa na nga lang si Richard nang marinig iyon. Tutulungan na kita, mahal na prinsesa. Nakaluhod nga na inayos ni Richard ang pagsusuot ng sapatos ng dalaga. Para nagpo-propose ito kung titingnan. Napapangiti na nga lang siya dahil naalala na rin ang kwentong Cinderella na laging ikinikwento niya sa kanyang kapatid noong bata pa ito. Ang lambot at ang kinis ang paa, isip-isip ng binata. Anong nangyari sa'yo? Napapitlag naman si Richard nang yugyugin siya ni Ruby sa balikat.
Natigilan kasi ang binata bago maitali ang sintas ng pangalawang sapatos. Kung ano-ano kasi ang iniisip niya. Sorry, natatawang ewan na lang ang binata. Ganito ang pagtatali ng sintas. Sabi ni Richard na tinuruan na lang si Ruby. Doon na nga rin natapos at tumayo na siya. Pinatayo na rin niya ang dalaga. Ang ganda at ang sexy pala niya, isip ng binata habang pinagmamasan si Ruby mula ulo hanggang paa. Naka-pink na shirt ito at fitted black jeans. Ang ganda mo, biglang nasabi ni Richard. Biglang namula naman ang dalaga sa narinig. Napatibig din siya sa binata, pero agad din niya itong iniwas. Isa akong prinsesa at talagang maganda ako. Tayo na kumain nang matikman mo ang luto ng prinsesang tulad ko, sabi naman ni Ruby at natawa na lang ang binata. Medyo kinabahan naman si Richard nang makitang may takip pa ang kanilang ulam. Parang may thrill kung bubuksan ito. Napaupo na sila sa tapat ng maliit na mesa. Maayos ang kanin, medyo sunog nga lang ilalim. Kaso, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang tuyo na ulam nila. Ulam ba ito? Isip-isip ng binata. Hindi na makilala ang ulam nila dahil nasunog ito. Masarap iyan dahil ako nagluto. Sige, kumain na tayo, kampante namang sabi ni Ruby. Dito na nabalunok ng laro ang binata. Naglagay na nga siya ng kanin at kumuha ng ulam. Masarap diba? Sabi ni Ruby nang makitang kumakain ang binata. Oo, napakasarap. Nagsinungaling na nga lang binata. Gusto na nga niyang iluwa ang kanyang ulam dahil ang pait. Si Ruby naman ay ganadong ganado. Sarap na sarap sa luto niya. Mukhang first time pa lang na nakasakay ng tricycle ni Ruby. Ito ang nasa isip ni Richard. Ngayon lang kasi nito nakitang tuwan-tuwa. Ang likot-likot pa niya habang nasa biyahe sila. Ang sarap sumakay nito. Bakit hindi sa mga apat na gulong tayo sumakay? Lahat ng mga sasakyan na nakikita ng dalaga ay parang gusto niyang masakyan. Pati nga kariton at petigap ay hindi niya pinalampas. Ang dami pang tanong at sinasabi ni Ruby. Natatawa na nga lang si Richard sa kaingayan nito. Kaliwat kanan din ang paglingon ng dalaga sa bawat gusaling na daraanan nila. Maging si manang driver nga ay mukhang naririndi na rin dito. Huwag kang malikot, mamaya mahulog tayo. Awat na nga lang ng binata sa malikot niyang kasama. Dahil tuloy sa ingin nilang dalawa ay nabadtrip na ang manang driver na kasama nila. Huwag na raw uli silang sasakay sa kanya. Pasensya na manong, nasabi na lang ni Richard. Sa simbahan sila unang pumunta. Bulat na bulat nga si Ruby sa kanyang nakita. Isang palasyo. Naibulalas ng dalaga. Napailing na nga lang si Richard dahil doon. Sabihin mo sa akin, sino ang hari dito? Nais ko rin malaman kung sino ang dinisenyo nito. Dagdag pa ni Ruby na seryosong seryoso. Tapos manghang-mangha pa sa nakikita. Hindi iyan palasyo, simbahan niyan, sabi naman ng binata at pumasok na sila sa loob. Simbahan? Ano yun? Tanong ng dalaga. Simbahan, dito nakatira ang Diyos. Magdasal ka sa kanya at pakikinggan kanya, paliwanag ng binata nang sila makaupo na. Diyos? Samahan mo ako sa kanya, gusto ko siyang makausap. Napatawan na nga lang ng mahina si Richard nang marinig iyon. Baliw nga raw talaga ang babaeng ito sa isip-isip niya. Ipinakilala din naman niya ng maayos kung sino ang tinutukoy niya kanina rito. Nakahinga na nga lang ng maluwag si Richard nang matapos ang misa. Mabuti na lang at walang kahihiyang ginawa si Ruby. Pagkatapos din noon ay agad silang lumabas ng simbahan para pumunta sa park. Naisip ng binatang ipasyal doon ang dalaga. Habang naglalakad sila ay hiya nga si Richard dahil sa ginagawa ni Ruby. Pinapara kasi nito ang mga sasakyang dumaraan. Hindi naman sila sasakay. Nasita na nga rin sila ng enforcer dahil dito. Bakit hindi tayo sumasakay? Gusto ko rin sa magandang sasakyan na sinasabi mo. Napakamot sa ulo na lang ang binata dahil dito. Maglakad na lang tayo, malapit na rin naman, sabi na lang ni Richard. Sinangitan naman siya ng dalaga at nagpatuloy sa paglalakad. Masakit na ang paa ko, sabi ng dalaga. Malapit na rin naman sila sa pupuntahan nila, pero ito ang nangyari. Malapit na tayo, ayun na mo. Inis na sabi ng binata sa pag-iinarte ni Ruby. Itinuro na rin nga niya ito. Ilang lakaran na nga lang din at nasa park na sila. Anong lugar iyan? Biglang natulala si Ruby. Namangha at parang nakita ng multo nang makita ang magandang park na pupuntahan nila. Bigla itong napangiti at tumakbo agad papunta roon. Ang park, may mga puno, mga bulaklak at may malawak na ground. Magandang pasyalan at pahingahan para sa marami. May ganitong lupain pala rito. Dito na tayo manirahan. Maraming ganito sa kaharian, masiglang sabi ni Ruby.
Napailing na nga lang ang binata sa narinig. Paano nga naman daw sila titira rito? Hindi naman nila ito pagmari-ari. May tililing talaga ang babaeng ito. Isip-isip na lang ng binata. Hindi pwede. Hindi naman sa atin ito. Sabi pa nga niya at minusuan naman siya ng dalaga na patuloy pa rin sa pagtingin sa paligid. Kasalukuyan silang nakaupo sa damuhan. Marami rin ang tao sa park. Linggo kasi. Gumaan nga bigla ang pakiramdam ni Richard. Paano? Ngayon lang niya nakita si Ruby na ganito kasaya. Tamang-tama pala raw ang pagdadala niya sa lugar na ito. Parang bata naman siya ngayon, bulong pa niya. Ang ganda rito, nakangiting sabi naman ng dalaga. Nagawa pa nga niyang humiga sa damuhan. Maya-maya pa nakakita si Richard na nagtitinda ng ice cream. Dito ka lang prinsesa, may bibilhin lang ako. Bumili nga si Richard ng 2 apa ng ice cream. Binigyan niya kay Ruby ang isa at natawa pa siya ng amoy-amoy nito ng dalaga. Ano ito? Takang tanong ng dalaga. Ice cream ang tawag dyan. Masarap yan, sagot naman ang binata at doon na sila sabay na kumain. Ang lamig, binalas ang dalaga na ini-inspeksyon muli ang natikmang ice cream. At pagkatapos ay bigla itong napangiti. Ang sarap ng malamig na pagkain ito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Pagkasabi ng dalaga ay sabay pa silang nagngitian. Nang naubos nila yun ay naglibot naman sila sa boom park. Ngiting-ngiti nga si Richard dahil ibang aura na Ruby ng mga sandaling iyon. Masayang masaya talaga ito. Gusto ko, lagi tayong pumunta rito, sabi ang dalaga habang naglalakad sila. Delikado, ano nalang kakainin natin kung lagi tayong pupunta rito? Isip-isip naman ang binata. Maya-maya pa ay napadaan naman sila sa nagtitinda ng cotton candy. Nagulat na nga lang binata nang biglang humawak si Ruby sa braso niya. Dumikit ito sa kanya na parang naglalambing. Mukhang masama raw yata ang panahon, naisip niya. Richard, bumili ka rin ng kakaibang bulak na iyon, hiling ng dalaga. Hindi naman ito tinanggihan ng binata at ibili niya ito. Pagkatapos doon ay naupo na sila para kumain noon. Ang tamis ng bulak na ito. Ang dami palang masasarap na pagkain dito, sabi ni Ruby habang dahan-dahan pinupunit ang kinakain niya. Cotton candy ang tawag diyan. Nakangiting sabi naman ni Richard habang pinagmamasa ang dalaga. Ang cute daw nito kapag ganito. Akin na lang ang nasa iyo, sabi agad ni Ruby nang maubos na ang kanyang kinakain. Natawa naman ang binata at agad ay binigay ang hawak ng cotton candy. Salamat, nagulat pa ang binata nang marinig niya yun. First time, sabi niya sa sarili. Pero mas nagulat siya nang tapikin ng dalaga ang pisngi niya. Napagtanto ko, napakabait mo pala. Hindi alam ng binata kung paano siya magre-react. Napailing na nga lang siya dahil mukhang ngayon lang i-realize ang dalaga. Naglakad na nga muli sila. Napapangiti pa nga si Richard dahil parang na rin kasi sila nagde-date. At first time yata itong naranasan. Aakbayan na nga niya sana si Ruby pero hindi na lang niya itinuloy. Ang saya rito, sabi pa ni Ruby at nagngitian silang dalawa. Gusto mo bang kumain? Tanong ni Richard at isang mabilis na oo ang sagot ng dalaga. Napangiti pa nga ang binata nang humawak uli sa bisig niya ang dalaga. Nagkakagusto yata ako sa balon na ito, sabi ng binata sa sarili habang dinadama ang malambot na braso ni Ruby. Pinaghandaan talaga ng binata ang araw na ito. Dinala na nga si Ruby sa isang fast food chain dito. Natatawa na nga lang siya nang biglang magtago ang dalaga sa kanyang likuran. Ayaw uri yan, may malaking bubulog. Hindi na maiwasan ni Richard na tumawa ng malakas. May kinatatakuran din daw pala ang dalaga. Hindi naman niyang gumagalaw, sabi ng binata at napakahigpit ng hawak sa kanya ng dalaga habang sila'y pumapasok. Para nagbago na rin yata ang dalaga kumpara noon na ayaw na magpahawak sa kanya. Ang lamig, biglang nasabi pa ni Ruby nang makapasok na nga sila sa loob. Mukhang first time nito makapasok sa may aircon. 2 plato ng spaghetti, 2 fries, 2 burger at 2 baso ng coke ang inorder ng binata. Agad namang itong binanata ng dalaga. Naiilang nga si Richard dahil ang takaw daw kumain ng kasama niya. Parang pinagtitingan daw sila ng marami. Prinsesa ba talaga ito? Isip-isip na lang ng binata habang pinagmamasdan ang mabilis na pagkain ng dalaga. Pati nga ang burger na nasa kanya ay naibigay na rin niya rito. Ang sarap ng pagkain dito, sabi pa ng dalaga. Napangiti pa si Richard nang makitang may sa gilid ng labi ang dalaga. Kinuha niya agad ang panin ng dala. At nabigla si Ruby nang bumukhang si Richard palapit sa kanya. Hindi niya naintindihan pero bigla siyang kinabahan. May sus ka sa labi. Napangiti ang binata at agad niyang punasan ng gilid ng labi ng dalaga. Bigla tuloy ito natigilan at napansin agad ito ni Richard. Uy, anong nangyari sa'yo prinsesa? Takang tanong ng binata. Wala. Iritadong sagot ang dalaga.
Nagtaka tuloy ang binata dahil doon. Pagkatapos ng kumain ay pumunta naman sila sa mall. Busog na busog si Ruby dahil nag-request pa nga ito ng isang burger sa binata. Ang lamig sa malaking bahay na ito. Ang daming salamin. May mga gumagalaw ring hagdan. Hindi ito mukhang palasyo pero gusto ko rin dito. Manghang-manghangang sabi ni Ruby habang nakatingin sa loob ng mall. Kasalukuyan silang nakaupo ni Richard sa gilid. Sa lugar na kung saan ay palagi silang nakikita ng kapatid niya. Mall ang tawag dito, sabi ng binata at tumango nila ang dalaga. Richard! Maya-maya nga isang pamilyar na boses ang marinig ng binata na tumawag sa kanya. Nilingin niya kaagad ito, pero hindi ito ang inaasahan niya dahil hindi ito ang kanyang kapatid. Nay, napatayo si Richard at agad na nagmano rito. Si Cherry po. Sandali namang napatingin ang nanay ni Richard kay Ruby. Pagkatapos noon ay tumingin na ito sa binata na para bang may nagawang mali. Pumunta ako rito para sabihin sa iyo na ayaw ka nang makita ng kapatid mo. Seryoso nitong sinabi at natigilan naman ang binata nang marinig niya iyon. But if I lay down and I play dead